Pabata ang mga nagkakasakit sa bato ayon mismo sa Department of Health. Ang masaklap, chronic o pangmatagalan pa ang klase ng kidney disease na tumatama sa kanila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Iba-iba ang posibleng sanhi ng CKD o chronic kidney disease. Isang kondisyon kung saan unti-unting sinisira ang kidney hanggang sa hindi na ito gumana ng maayos. Ang usual na pinanggagalingan po neto ay congenital. So, pagkapanganak po nila ay may problema na sa kanilang kidney. But habang nagkakaedad po yung mga bata, ang nagiging attribution niya na po ay lifestyle. Doon po nanggagaling na kung bakit sila nagkakaroon ng hypertension at diabetes na nauuwi po sa CKD. Ang masakit dito, madalas na lumalabas lamang ang sintomas pag late stage na. Andiyan ang pamamaga ng muka at paa, panlalamig o panlalata, madilaw na balat at bula-bulang ihi. Pag nagpa-check up kadalasan, late stage na. Sa tala ng Philippine Renal Disease Registry, halos 120,000 ang kaso ng mga dinadialysis sa bansa. Kapansin-pansin na dumarami yung mga edad 1 hanggang 20 taong gulang. On the kabataan noong 2022, 353 cases lamang. Noong 2023, pumalo po tayo ng 692. At noong 2024 ay 595. So talaga pong may increase siya if we will compare it with the 2022 po na datos natin. Ang tanong, ano nga ba ang ginagawa dito ng DOH? Katulong din po ng DOH ang Health Human Resource Development Bureau sa pagsasagawa ng training naman para sa ating mga primary healthcare workers upang mas magkaroon sila ng kakayahan at na mapigilan at lalo na ma-identify on the early stage pa lang yung sakit na CKD. May libre po tayong gamutan at subsidized care para sa mga batang may CKD. Particular na po ang 156 na hemodialysis session sa loob ng 1 taon. Sa mga paaralan, pinalilimitahan na ang pagbibenta ng matatamis at processed food. CKD man o anumang sakit sa tulong ng tamang kaalaman, healthy lifestyle at regular check-up, posible itong maagapan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.